ni Pangulong Bongbong Marcos. Interpol! Bullshit! Ako! Naging GPNP ako! Alam ko ano ang papel ng Interpol sa mundo! Huwag niyo ako lukuin! Commitment sa Interpol! Bullshit! Interpol! Presidente ka! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Presidente ka ng Pilipinas! Pagkabrisan ka sa Interpol? Ha? Pero lumalabas, mas gigil mas atat na atat sila kaysa Interpol, kaysa ICC. Atat na atat sila na dahil si Pangulong Duterte. Bakit? Diba? Naluhit sa kapangyarihan. Tungkulan na ating gobyerno ayon sa ating konstitusyon to protect, to serve and protect the Filipino people. Yung mga dayuhan, hindi ang Filipino people. Hindi ang Filipino people. Pinadala niya doon sa daig. Alam niyo, habang kinakarga siya sa replano, nag-struggle sila doon. Wala na kayo magawa. Dahil nandun ako sa Davao, kino-coordinate ko yung ating yung petition na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong na information. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. Pero humihin sila pagbalik na dito galing sa Hong Kong. So tinawagan ko si Bigong Bigolbia. Sabi ko, sir, meron ng warrant, hindi na ko habol dyan kasi gustuhin ko na lang yung petition na dito. Petition ko sa Surari and prohibition. Pinag-direct ko yung ating mga abogado sa komplitorium. Kung kinarga na sila, wala na ako, ano ba gagawin ko? Ano yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng aeroplano. Pinasabihan yung piloto, sabihan mo! Sabihan mo, pag gawin na yan, igahin na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinagkabahal na Pangulo doon sa dahil. Sabi nyo, meron nagkukumiliki sa ating dalawa. Sabihan mo, pagdalahan mo si Pangulong Duterte doon, mananakot siya sa taong bayan. Mananakot siya. Alam nyo, ang nakakasama na loob ko. Alam mo yung isang barangay kapitan? Sa barangay kapitan, malit na barangay. O sabi mo, Pap, anong tingin mo dito? Tama ba ito? Hindi. Sabi ng kapitan sa'yo, sir, ikaw naman sir. Panghuli lalaki. Hindi pwede yan sir. Hindi talaga. So may isang salita. Pero may nagkausap ako sa presidente. Dalawang bisis ha! Unang bisis! Doon sa Bukidnon! Kasi nung 2022 election, kung hindi si Inday Sara makasama sa kanilang rally, kasi mayroong ibang commitment, ako ang nagpupuksi kay Inday Sara. Kasama kami na sa stage. Siya ang kandidato ng presidente. Ako ang nag-represent kay Inday Sara. Nag-uusap kami. Walang dito.
Alam mo, sabi sa akin, hindi siya papayag na makialam ang ICC sa ating bansa. Hindi na siya presidente noon. Hindi na presidente. Ano yung reasons? Presidente na siya. Noon sa Malacanang, inibitahan na kami. Tinanong ko siya, Amnesia na ano ba yung stand niyo? Mr. President, pabago-bago. Iba yung sinasabi mo, tapos yung mga tao mo, iba ang sinasabi. Ano ba talaga? Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Sabi ko, lalaki sa lalaki, sir. Ragahin mo ako. I know what to do. Please, ragahin mo ako. Sabi niya sa akin, alam mo ba to? Kahit nabuhok mo, kahit wala kang buhok, ha? Kahit nabuhok mo, o buhok ni President Duterte, hindi mahawakan ng ICC. Hindi ako mapala. Alam mo, nagdagya. Kasi, kung papayagan ko yan, alam mo, kung papayagan ko yan, after ninyo, mga Duterte, ikaw, after sa investigasyon ninyo, baka kami na naman ay susunod ng ICC. So, niniwala ako. Pero bakit ngayon, yung nagkahiwalay ang unity, bakit biglang nagbago? Wala na utak. Hindi na nagbago. Sira na yung utak. Talaga, kaya itong lahat, ang ugat nitong lahat, ay kasakiman sa poder ng gobyerno. Ano yung yan? Papalit si Vice President Inday Sara sa 2028 para maging presidente. Sinimulan nila yan sa People's Initiative. Noon nagsimula, nagka-litsi-litsi ng Pilipinas. Ngayon, ano nangyari? Saan pupunta ang Pilipinas ito? Wala. Not very much divided. Bawat isa na ko ang division ay 50-50. Ako, magugulat talaga ako ng magiging resulta. Ano ba naniniwala? Dahil hindi man ako nakiusap sa kanila. Hindi ako nakiusap sa kanila. Sila kusang loob na lumabas sa akin. Alam mo, na nakakasama ba? Ha? Ako, Ayayin sa masyon. kilala ko at nakasama ko si Pangulong Duterte almost 40 years. 39 years more. Yung 39 years, o 40 years na nagkakilala. 1986, pag-graduate ko sa Pinoy, pagdating ko sa Davao, Vice Mayor pa siya noon. Kami pa yung lalaki. Puro action man. Pagdating sa Gira doon sa NPA sa Davao Region, ako palagi ang nangunguna sa Gira. Ako palagi ang nangunguna. Siya naman ay piskal pa noon. Naging Vice Mayor ng appoint ni President Bernardino. Gusto niyang panood kami. Parang talagang gusto ng adventure, gusto ng action. Kaya every time meron akong ikwento, pupunta sa doon, makibalita o ano nangyari. So doon kami sa pinakilala. Kung kinasal ako na 89, siya ang kinuha naming ninong. At mangberon, yun na. Nasimula ang aming samahan. Pero ako, ipagmalawang ko talaga sa inyo. Yung tao na yan. For 40 years, nakilala ko siya, nakakasama kami. Ako bilang Boris at siya bilang Mayor ng Davao City. Kahit isang utos na para sa pansarili, pang-personal at pang-politikal na utos, walang binigay sa akin yan si Pangulong Duterte. Ganun po siya, at bino na tao.